Nako mga kababayan, breaking news ito. Saldico nagsalita na. Nilaglag na talaga si BBM at si Martin Romualdez. Nako, grabe. Mga kababayan, ito na ang pinakahihintay nating lahat. Nagsalita na. Si Saldico, panoorin na natin. Ito na, wala nang patumpik-tumpik pa. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nako. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay Nako. bago ko mailabas ang lahat. Ilabas mo na lahat, Saldico. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Yun ang gusto Ginagamit namin. ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot na, me mga if I kababayan. will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nako, ito na mga kababayan, may resibo. Talagang tunay ito mga kababayan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Yari si Bibi. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Naku, grabe At no? sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo.
Pagkatapos ng ilang araw, ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Naku, grabe no? Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Naku. Ang nag-delete Part 1 pa lang yun mga kababayan. So abangan natin ang part 2. Grabe itong pasabog ni Saldico mga kababayan. Talagang lahat nagulantang dito sa kanyang pasabog mga kababayan. So ibig sabihin yung mga salaysay ni Gutesa na sa Aguado ng sa Malacanang ay totoo na nagdi-deliver mga kababayan ng mali-malita ding pera no. So totoo itong mga salaysay ni Gutesa, no? Dahil ito nagsalita na si Saldico, mga kababayan, nakakagulat ito. Grabe ito, mga kababayan, hindi ako makapaniwala. Grabe. Ito na, lumalabas na ang mga katotohanan. At ito na ngayon sinasabi ko sa inyo na sana magsalita na si Saldico. Ito na nga mga kababayan yung panahon no na nagsalita na siya at may nilabas pa siya no yung insertion. So tingnan natin. Sana yung insertion. Ayan mga kababayan, sabi dito ni Saldico. Ayan. Narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos sa akin na i-insert sa 2025 budget ni Pangulong Marcos na nagkakahalaga ng 100 billion. Naku mga kababayan, kaya pala todo Kaya pala todo yung investigasyon ngayon, pinagtatanggol niya na hindi kasama si Martin Romualdez mga kababayan. Naku, ito na matindi itong nilabas ni Saldico mga kababayan. Sabi dito sa comment section, very good ka dyan, pero hindi ka pa rin ligtas. O, tama nga mga kababayan. Pero ang maganda doon, sinabi niya yung katotohanan. Hindi lang siya mag-isa. Hindi niya lang sinolo mga kababayan. Kasi alam naman natin na hindi kaya tong gawin mag-isa ni Saldico. Mayroon talagang pinaka-mastermind dito mga kababayan. Ayan, bumawi ka boss. Panahon na para sa katotohanan. Ayan. So, nakakaiyak tong inilabas ni Saldico mga kababayan. Magkakaroon na rin ng hostisya no. Yung mga na biktima. Nakakaiyak mga kababayan no. Naiiyak ako. Salamat. Hindi talaga natutulog ang Diyos mga kababayan. Ayan. Sabi dito yari si Lacson Insoto kaka-protect kay BBM and Martin. Ayan mga kababayan. At dahil dyan follow na kita. Nakakaiyak mga kababayan ha. Ay salamat Saldico, nagsalita ka na rin sa wakas. Malalaman na yung sino talaga yung pinaka malaking isda dito. Eto na nga, sinabi mo na.
maraming salamat sa iyong ginawa. At yan, natuldukan na din kung sino yung pinaka-mastermind dito. Tingnan pa natin yung iba. Ayan mga kababayan. So ito po, yung mga insertion daw dito. Ano yung sabi dito? Ayan, narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni PBBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuhang halaga na 100 billion pesos. Ayan mga kababayan. Screenshot nyo na lang po, no? O di kaya punta kayo sa page ni Representative Saldico. Ayan. Naku, yari na mga kababayan. Na-booking na. Eto na mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.